Mainit na balita, sinalakay ng mga tauhan ng PNP, CIDG at NBI ang isang subdivision sa Angeles, Pampanga. Posible raw kasing doon nagtatago si Senador Bato de la Rosa. Sabi ng kapitan ng barangay Balibago sa Super Radio DZBB, pagmamay-ari ng tiyuhin ni Senador Robin Padilla ang lugar na pinasok ng mga otoridad. Susubukan namin kunan ng pahayag dito si Padilla na huling nakitang kasama ni de la Rosa noong madaling araw ng May 14. Hindi natagpuan doon si de la Rosa na wanted ng ICC at ang mga sasakyang may kaugnayan sa anilay pagtakas niya sa Senado. Maghahain ng reklamong obstruction of justice ang PNP-CIDG sa Department of Justice laban kay Senador Robin Padilla at iba pang saangkot sa pagpapatakas umano kay Senador Bato de la Rosa noong May 14. Ayon sa CIDG, base sa kanilang investigasyon, hindi lang basta nakisabay kay Padilla si de la Rosa, kundi isaan nilang highly coordinated at planadong paraan para maiwasan silang makita na umalis ng Senado. Lumalabas din daw sa investigasyon na may isa pang nakasunod na sasakyan kina Padilla na nagsilbing escort at backup na sasakyan. Susubukan pa namin kunan ng pahayag dito si Padilla. Nauna na niyang sinabi na hintayin na lamang daw ang formal na investigasyon. Nag-walkout ang minority senator sa gitna ng talakayan kagabi tungkol sa mosyong amyendahan ang Senate rules para makadalo sa sesyon remotely o virtually ang mga senador. Git nila, mali at paglabag sa Senate rules ang proseso ng pag-akyat ng mosyon sa plenaryo. Ang mainit na debate ng mga senador sa Balitang Hatid ni Ian Cruz. Mainit ang diskusyon ng talakayan sa Senado ang mosyon ni Senador Rodante Marcoleta na baguhin ang rules para mapayagan ang remote o virtual na pagdalo sa mga sesyon ng Senado. Nauwi ito sa pag-walkout ng minority senators. Common sense, hindi naman tayo journalist tayo, di ba? Common sense. Give way, guys. Give way, please. BS. Give way po. Kung ano yung mga rules Sir, pa. give way po. Tayo. Hindi tayo lukuhin. Palabas, sir. Bakit po? This is a travesty of our rule. Binabraso ng mga kasamay sa Sir, bakit po kayo nag-walkout? Kasi mali yung gagawin nilang pagboto eh. Mali pa kaya mga rules, mali yung proseso. Wala pa ng debate sa substance. Bakit po sa tingin nyo gusto nilang mangyari ngayon yon? Hindi na tayo umabot sa pag-discuss, debate sa substantive kasi hindi nila sinusunod yung sariling rules. Noong May 11, pagpasok ni Senador Bato de la Rosa at pagpalit ng liderato ng Senado, nagmosyon si Senador Marcoleta na amyendahan ng Rule 14 at magdagdag ng paragraph sa Section 41 para payagan na makadalo at makalahok sa sesyon sa pamamagitan ng teleconference, video conference at iba pang virtual and electronic means ang isang senador. Sinabi ni Acting Majority Leader Joel Villanueva na ibinabalik na sa plenaryo ang pagpapasya sa mosyon ni Marcoleta na unang na-refer sa Committee on Rules. Agad itong tinutulan ni Senador Ping Lacson lalo't na-refer na raw ito sa komite. Pero gate ni Senate President Alan Peter Cayetano, pwedeng magpasya sa isang mosyon ang plenaryo na mas mataas sa isang komite alinsunod sa Rule 136 ng Senado. Ito pong mosyon na gustong talakayin ni Senator Marcoleta at pinamudmod ni Senate President sa atin, bagong mosyon po siya. Kung kaya't nag-a-apply po ang Rule Section 136 na kailangan bigyan ng isang araw pa pagkatapos ito i-move para talakayin. And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun, Madam President. Madam President, without giving meaning to anything, ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi ito tinanggap ni Ontiveros. Sinuspinde ang sesyon pero makikitang patuloy pang nagdidiskusyon sina Marcoleta at Ontiveros. Pagbalik ng sesyon, ang nais si Senate President Cayetano, pagbotohan na kung pwedeng talakayin ba nila ang amendment ni Marcoleta. We're only discussing whether we will take up the amendment or not. And we have exhausted already all the arguments. This is a simple motion, so I move that we divide the House. May I reiterate my motion. My question is, why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President?
We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably 2 of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam Madam President. Chair, We the recognize gentleman Senator- is out Senate of order because his question sa nagmamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it up. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. Nagsasalita pa si Cayetano nang maganap na ang walkout. Can be discussed in the... Tanging si Senate Minority Leader Tito Soto ang naiwan sa plenaryo sa hanay ng minorya. Motion to adjourn is Senate not President. debatable. Akala ko ba magaling sa rules? We're not debating. It's not We're not debatable with the debating Parliamentary minority Committee. leader. to Madam adjourn. President, kapag ka po ba nag-walkout ang minority, nawawala po yung quorum. Nagsimula po tayong may quorum. It doesn't matter if they walk out. Yes, I think we still have the quorum. once there is a quorum call, you have to call the roll. Kahit na present lahat o kulang kanina o there was a motion to dispense, whatever that is. Not A upon a quorum situation, call, Madam President, when motion they, to- when they motion to readily adjourn and willingly walk out. takes precedence. Hindi po yung covered ng rule natin. Kalaunan ay in-adjourn din ang sesyon dahil sa kawalan ng quorum. Reaction din sa pag-walkout ng members of the minority? I said life goes on. So we continue on Monday. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA News. Mga kapuso, lumakas bilang tropical storm ang binabantayang sama ng panahon sa Pacific Ocean. Namataan po ng pag-asa ang sama ng panahon na may international name na Jangmi. May 1,000 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour. Base sa pinakahuling forecast, inaasahang bukas ay papasok na ang nasabing bagyo sa Philippine Area of Responsibility at tatawaging Bagyong Domeng. Habang nasa Philippine Sea, lalakas pa po ang bagyo pero unti-unti po itong lilihis. Nananatili ang posibilidad na hahatake ng bagyo ang southwesterly wind flow na siyang magpapaulan sa ilang panig ng bansa. Posibleng ideklara ang panahon ng tag-ulan sa mga susunod na araw. Sa ngayon po, trough o extension ng bagyo ay nagpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng Mindanao. Ilang lugar din po sa Mindanao kasama ang Palawan ang inuulan naman dahil sa southwesterly wind flow. Dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay posible muling makaranas ng mga local thunderstorm sa gitna ng matinding init. May mga pag-ulan man, maghanda pa rin po sa maalinsangang panahon. Ayon sa pag-asa, posibleng pumalo sa danger level na 46 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan, Tugigaraw, Cagayan at sa Cavite City. 45 degrees Celsius naman sa Etiague, Isabela, Kasiguran, Aurora, San Ildefonso, Bulacan, Kamiling, Tarlac at sa Pili, Camarines Sur. 44 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Pasay City at sa siyam na iba pang lugar. 43 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte at sa 12 iba pang mga lugar sa bansa. 42 degrees Celsius ang posibleng heat index dito po sa Quezon City at sa 18 iba pang lugar. Extreme caution level na 41 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Tayabas at Mulanay, Quezon Province, Ginobatan at Daraga sa Albay, La Carlota, Negros Occidental, Siquijor, Baybay Leyte, Zamboanga City, Davao City, Surigao City at sa Butuan, Agusan del Norte. 40 degrees Celsius naman sa Itbayat at Basco, Batanes at sa 5 iba pang lugar. Muling isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong araw ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Magsisimula yan mamayang alas 6 ng gabi at tatagal ng 1 oras. Ayon sa NGCP, nasa 2,682 megawatts lang ang kapasidad ng power plant sa Visayas ngayong araw, habang 2,415 megawatts ang nakikitang peak demand. Ibig sabihin ng yellow alert, manipis ang reserbang kuryente na posibleng magkulang sakaling magka-emergency.
Ilan sa dahilan nito ang mataas na demand sa kuryente na sinasabayan ng aberya sa 3 malalaking coal plants sa Visayas.